nila ang Diyos dahil yung tinatawag natin supposedly no one is above the law. Pero yun po ang ginagawa nila, nilalabag at hindi na naayon sa batas yung pinagkikilos at pinagagawa po nila. Kaya nga po na sinasabi natin na tigil na yun, tama na yun, lalo na yung assassination plot sa kanya na gusto talaga siyang patayin. At yun nga, ibinaliktad pa, ibinato at aarestuin siya dahil siya daw ang gustong magpapatay. Hindi naman ganun sila na ganyan, puro sila mga aligasyon. At yun nga, yung mga hindi kakampi sa kanila ay talagang pinipersecute na ganyan. Iniipit, binabraso, hinaharas na ganun. Kaya nga tayo nananawagan na dito, this is just a peaceful rally. Parang pelikula na magsusumbong na tayo sa Diyos. At ang pangalawa, ang taong bayan, na yun nga, lagi ko din sinasabi na ang gobyerno, ang tunay na gobyerno kasi ay para sa tao at ang gobyerno, ang mga tao, ang siyang tunay na gobyerno. The government is for the people and by the people. Yung imploring the aid of divine providence, we have the right sa ating preamble, nandun po yun nakasaad na ang mamamayang Pilipino ang siyang tunay na boses na pinaparatingan natin, kaya naihalal siya dahil yun sa gusto ng taong bayan na kung saan naman alam natin kung bakit siya nanalo din. Ibinago si Inday Sara at ang inilabas na ay ganon dahil hindi naman sakim, ugaman sa kapangyarihan, kaya ibinigay siya dahil naniwala na makikiisa din naman. Pero sa nangyayari ay hindi nga po ganon. Ang Pilipino kasi tumatanaw ng utang na loob, pero ibang klase sa kanila. Sa nagdaang mga administrasyon, ilang presidente na hindi naman naipalibing ang kanilang ama. Pero tanging ang presidente lang ang nagpalibing sa kanya doon sa libingan ng mga bayani. Sa halip, bagkus na ito ay titignan at susuklian, ay nakikita natin at nalalaman din natin kung ano ang tunay na dahilan, bakit iniipit, bakit hinahabol, dahil nalalaman natin na ang nakaupo ngayon, ayon nga sa mga testimonya din ni former agent Morales na siyang nagiging saksi na nga tinatawag nga ngayon na bangag ang ating presidente na ganyan. So wala na pong moral ascendancy to rule over our beloved country, the Philippines, ang ating pong Pangulo, kaya tayo po ay nananawagan na bumaba na po siya sa Kristo. Ito po ang sigaw ng mga taong bayan. As a Speaker sa Bureau, dinadala ko lang yung boses ng buong grupo sa buong bansa ng Solid Duterte Family Worldwide, maging sa mga nasa ibang bansa. Yun kasi ang gusto nila ipinaparating. Sa akin, hindi ako nagsasilta sa akin ganang akin, kung hindi, ang busis ng taong bayan. Yun ang binibitbit ko. Hindi naman po ako politiko, whatever. Inuulit ko kung ano ang nais na gusto na ikakabuti para sa taong bayan, doon tayo nagsasalita. Boses ng bayan ang ating dinadala kung ano ang nais nilang iparating sa ating mahal na Pangulo. At yun nga din, pinakauna, of course, we put God first in everything we do so that whatever our desire or plan and purpose, what we propose, it will be manifested because it is God who blesses. So ang Panginoon po, ang bahala na. Mga may magtanong po, gustong itanong. Basta linawin ko lang po ulit, sabihin ko, Solid Duterte Family Worldwide, dito na po, kalimitan. Meron pong galing Cebu, galing Davao, kami po nauna, kaya nanawagan kami. Ang sa akin na lang, pagpapasalamat sa mga nakikilaw ngayon sa atin pong pakikibaka upang ihinto na ang pang-aabuso, ang mga pagpatupad na hindi naaayon sa batas, ang panggigipit, lalo na sa ating nakaraang Pangulo at sa kasalukuyang pangalawang Pangulo na hindi iginagalang. So salamat sa mga nakilahok sa Solid Duterte Family Worldwide, maging sa Maisog, sa Duterte diehard supporters sa DDS, sa lahat ng mga nakiisa na nandito po, nagpapahayag at nagpapakita lang ng tunay na damdamin at nararamdaman na diskontento sa pamamahala ng Riming Marcos sa kasalukuyan. So yun lang po, maraming salamat at magandang hapon po sa lahat. Ngayon ay November 26, 2024. So nandito lang sila, no, pero doon sa kabila hindi na pwedeng
Paano yung mga tao gawa ng kinordonan nga daw po ng mga kapulisan. Sasama daw yung ano. Hello! Nay, taga saan po kayo? Taga Basico. Baseco. So, tanong ko lang po, bakit po kayo nandito ngayon? Punta namin Duterte. Sinusuportahan nyo si Duterte. Ay, ilang oras na po kayo nandito? Maghapon na. Kanina alas 9. Wala kanina alas 4 hapon na yun. Thank you. Thank you po. So hanggang gabi po ba kayo dito? Hanggang Lucas, hanggang Makalawa. Ay, hanggang bukas, hanggang Makalawa. Araw. Ay, grabe. Grabe ang suporta nyo, grabe ang pagmamahal nyo po sa mga Duterte. Duterte ay. Thank you po, thank you po. Kami kidikyo. Saan ba pupunta? So yung iba nandito sa loob, ayan sa ating mga kababayan. Good afternoon po sa inyong lahat. Ito si Mamuan, kaya namin niya ako Sara Duterte! Yay! Sara Duterte! Duterte! Sara! Sara Duterte! Sara Duterte! Taga saan po kayo? Baseco! Baseco! Ilang oras na po kayo nandito ngayon? Alas pa kami dito pumunta. Madaling Anong oras na? araw? Stress na. Ilang oras Grabe ah. Tinitiis namin para kay Sara Duterte! Nagising kami. Wala pakain. Mamahit kami namin. Lakak lang. Bantamuro kami. Number 1 ka sa amin. Number 1. Kapatid, walang galang na po. Walang galang na po. Ayan, may thank you po sa inyo. Thank you po, ma'am. Alam niyo naman po na kami napapaulit-ulit ng sa inyo, no? Na ayusin po natin yung kumakain po dito. No? Gusto ko lang po ipasabi sa inyo na pag kung hindi pa rin natin talaga masunod yung ating mga gusto, alin yung tulong sa loob ng ating Ayan, so ito yung update natin dito sa EDSA Shrine na kung saan nga po yung mga supporters ni Duterte ay nandito po. So nagsama-sama po sila. At ngayon ay November 26, ulitin ko lang po sa inyong lahat. At yung pagkain nga daw po ay nagpapaalala dito sa loob, no? wala pa rin. So ano po unang warning po unang